Magandang araw sa iyo. Salamat sa pag-share nitong mga materyales. Aaminin ko, habang binabasa ko, medyo napangamot ako ng ulo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang konsepto na, honestly, medyo mahirap i-wrap around your head. Ang kalikasan ng Diyos na walang hanggan at yung relasyon niya sa mismong konsepto ng oras at espasyo. Itong mga source mo, bale, isang koleksyon ng mga theological na pagninilay, puno ng mga talata mula sa Biblia. So ang misyon natin ngayon, subukan nating silipin mula sa ating, alam mo na, napakalimitadong pananaw, itong isang ideya na halos lampas sa ating pangunawa. Paano ba natin, bilang mga taong nakasakay lang sa agos ng panahon, maiintindihan ang isang Diyos na di umano'y nasa labas nito? Sige, umpisahan na natin. Ang ganda ng sabi mo kasi ang pinakamahalagang tandaan dito, hinahamon talaga ng mga materyalismo yung pang-araw-araw nating experience. Para sa atin, yung kahapon, ngayon at bukas, parang batas yan, di ba? Hindi pwedeng balingin. Oo, parang solid. Pero ang ipinapakita rito ay isang pananaw kung saan yung mga yan ay hindi batas. Parte lang sila ng isang mas malaking larawan. Ang goal natin dito ay hindi para sagutin lahat ng tanong kasi imposible yon. Imposible talaga. Ang goal ay para bigyan ka ng, kumbaga, bagong lente sa pagtingin sa mga ideyang ito. Okay, sige. Simulan natin sa pinaka-basic. Oras. Para sa akin, ang oras parang ilog. Tuloy-tuloy lang ang agos, one direction. Hindi ka pwedeng bumalik. Yan ang experience natin. Pero ang unang malaking idea dito ay paano kung ang Diyos ang gumawa ng ilog? Kung ganun, hindi siya tinatangay nito. Para siyang nakatayo sa pampang, no? Nakikita yung simula at dulo ng ilog ng sabay. Eksakto. Yan yung diwa ng transcendence. Transcendence. Yung pagiging nasa labas at lampas. May isang magandang analogy dyan. Isipin mo, para sa atin, ang universe parang pelikula. Okay. Pinapanood natin frame by frame. Bawat segundo, isang bagong frame. Pero para sa Diyos, hawak niya yung buong film reel. Okay. Gets ko. Nakikita niya yung opening credits, bawat eksena, at yung ending. Lahat ng sabay-sabay. Sinasabi nga na bago pa man magkaroon ng simula, may plano na siya. Wow! Ibig sabihin, bago pa man umikot yung projector, nabuo na sa isip niya yung buong pelikula. Okay, yan pa lang medyo mind-blowing na. Kasi doon pa lang kitang-kita na yung agwat. Oh, I-fast forward para malaman kung anong mangyayari. We are, stuck in our scene. Samantalang siya, hawak niya yung remote, pero higit pa roon, siya yung direktor, yung manunulat, producer, lahat na. Nagiging mas malalim pa. Kasi kung hawak niya yung buong film reel, sinasabi sa mga source mo na yung kabuuan ng oras at espasyo. Mula simula hanggang dulo. Oo? Mula sa Big Bang hanggang sa huling pagkinang ng mga bituin. Para sa kanya, baka isang iglap lang yun. Isang iglap. O tulad ng sinasabi sa isang salmo, yung 1,000 taon, parang kahapon lang na nagdaan. Ang buong kasaysayan ng sangkatauhan, baka isang hinga lang para sa kanya. Bawat sandali, pagbagsak ng Rome, pag-imbento ng internet, tsaka kung ano man ang mangyayari sa taong 30 na 25, lahat yan kasalukuyan sa paningin niya. Okay, teka. Kung lahat ay kasalukuyan sa kanya, nagkakaroon to ng kakaibang implikasyon. Saan? Sa konsepto ng pag-iral, kasi kung hawak niya ang oras, paano naman yung mga bagay na wala pa? O yung mga bagay na hindi kailanmang iiral? Yung kawalan, yung nothingness. Para sa atin, ang wala-wala lang, blanco. Pero parang may ibang sinasabi rito. dito na nga pumapasok yung isa sa pinaka-radical na ideya sa mga sinulat na to. Ano yon? Ang konsepto ng non-existence. Sinasabi rito na para sa Diyos, kahit yung kawalan, hindi siya absolutong blanco. Teka, paano? Ito ay isang potensyal na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Isipin mo na lang siya bilang isang artist sa harap ng blankong canvas. Okay. Para sa atin, wala pang painting. Pero para sa artist, yung canvas, hindi wala yun. Puno yun ng posibilidad.
Nasa isip na niya ang bawat kulay, bawat guhit. Ah, Kailangan lang niyang magsalita. Ika nga. kaya pala binabanggit dito yung verse na tinatawag niya ang mga bagay na wala na parang mga umiiral na. Yun mismo. So parang sinasabi na yung pagkakaiba lang ng meron at wala ay kung binigkas na ba niya yung salita o hindi. Eksakto. Ang buong universe natin, bale, isang ideya sa isip niya na binigkas niya para maging totoo. At meron pang bilyon-bilyong ibang ideya na pinili niyang huwag bigkasin. Ganun ba yon? Ganun-ganun nga. At yung logic na kasunod niyan ay ito. Kung ganun, kung lahat ng bagay, pati na yung kawawalan, ay nakadepende sa kanya, kung gayon, siya lang ang taning tunay na umiiral sa kanyang sarili. Siya lang. Lahat tayo, ikaw, ako, ang mga bituin, ang buong universo, umiiral lang tayo dahil sa kanyang patuloy na kalooban. Yung realidad natin, na para sa atin ay napakatibay at totoo, ay maaaring para sa kanya ay isang kaisipan lang na pinapanatili niya sa bawat sandali. Alam mo, sa puntong to, parang nararamdaman ko na yung sinasabi sa mga materyales mo. Na ano? Yung pariralang, hindi ito malalaman ng nilalang. Oo. Parang sinusubukan kong isipin yung kulay na hindi ko pa nakikita. May hangganan talaga ang isip natin. At hindi yan masama. Sa katunayan, yan ang isa sa mga pangunahing mensahe rito. Okay. Hindi ito para sabihing huwag ka nang mag-isip. Ito ay isang paalala ng ating sukat. Ginamit dito ang isang magandang analohiya. Para tayong isda na sumusubukang intindihin kung ano yung pakiramdam ng tuyo. Ha, okay. Ganda nun. Dahil buong buhay natin, nasa tubig tayo. Yung konsepto ng hindi basa ay halos imposible nating maunawaan. Ganon din tayo sa oras. Gets. Dahil dito tayo nilikha, hindi natin kayang lubusang isipin kung ano ang nasa labas nito. At binanggit pa nga na kahit yung mga anghel na mas mataas sa atin, nag-aaral din. Oo, yan ang nakakatuwa diyan. Sinasabi na natututo sila sa pamamagitan ng pagmamasid sa ginagawa ng Diyos dito sa lupa. Maging mga anghel ay nananabik na pagmasdan ang mga bagay na ito. Kung sila nga na nasa ibang dimensyon, ay nagmamasid para matuto, lalo na tayong mga tao. Parang sinasabi na, relax, hindi mo kailangang malaman lahat, magmasid ka lang at mamangha. Eksakto. At yung pagtanggap sa limitasyong yan yung nagbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa. Halimbawa, yung konsepto natin ng walang hanggan or eternity. Oo. Ang karaniwang iniisip natin ay oras na walang katapusan, isang linya na dire-diretso lang. Tama, a very long timeline. Pero ang itinturo rito, yung kawalang hanggan ng Diyos, hindi lang siya mahabang oras. Ito ay isang ganap na kakaibang estado ng pag-iral. Hindi siya linya, isa siyang tuldok na naglalaman ng lahat ng linya. Isang tuldok. Isang walang hanggang ngayon. Okay, balik tayo dyan. Sa walang hanggang ngayon na yan, kung ang Diyos ay nasa labas ng oras at nakikita niya lahat nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, ng sabay-sabay. Ibig bang sabihin yan, imposible siyang magkamali? Kasi paano ka magkakamali kung alam mo na ang resulta ng lahat ng bagay bago mo pa ito gawin? Iyan yung logical na konklusyon na inilatag sa mga materyales mo at napakatibay ng argumento. Ganito yon, kung ang isang nilalang ay alam ang lahat, omniscient, at kaya ang lahat, omnipotent. Oo, Yung salitang pagkakamali, nawawalan ng kahulugan. nawawalang ng saysay. Kung may ginawa siyang isang bagay na sa tingin natin ay mali, dalawa lang ang posibilidad. Sinadya niya, so hindi siya pagkakamali, kundi parte ng plano. Okay. O hindi niya sinadya, na ibig sabihin meron siyang hindi alam o hindi kayang kontrolin, which defeats the whole purpose. Sinisira yung premise na perfecto siya. Tama. Kaya ayon sa pananaw na ito, ang isang perpektong Diyos hindi talaga maaaring magkamali. So, ang kanyang kalikasan ay hindi lang perfecto, kundi hindi rin nagbabago. Yan yung sinasabi sa Hebreo, di ba? Oo. Hindi nagbabago. Si Hesukristo ay hindi nagbabago
kahapon, ngayon, at magpakailanman. Para sa atin kasi mukhang may mga pagbabago. Nilikha yung mundo, nagkasala yung tao, ipinadala yung tagapagligtas. Sunod-sunod. Oo, parang sunod-sunod na pangyayari. Pero sa kanyang pananaw, hindi ito mga reaksyon. Isa itong kompletong plano na inilatag na bago pa man magsimula yung oras. Isang kompletong obra maestra. Mula sa pananaw natin, nakikita natin yung pintor na naglalagay ng itim na pintura at iniisip natin, nako, ang pangit na sira na. Oo, anong ginagawa niya? Pero para sa pintor, alam niyang kailanan yung itim na yun para lumabas yung liwanag ng ibang kulay. Nakikita niya yung buong larawan mula pa sa simula. At may isang partikular na halimbawa ritong binigay na talagang magpapahinto sa iyo at magpapaisip. Sige, ano yon? Sinasabi rito na para sa Diyos, sa kanyang walang hanggang na yon. Okay. Yung sandali kung saan sinusunog si Satanas sa lawa ng apoy na isang future event para sa atin. Sa Book of Revelation, oo. Na nangyayari yun sa parehong iglap kung saan nakikita niya ito bilang si Hilel, yung maningning na kirubin, yung pinakamataas na anghel, bago pa man ito magkasala. Teka, sandali, ulitin mo nga yun? Oo, Ang sukdulan ng kaluwalhatian niya at yung sukdulan ng pagbabagsak niya, nakikita niya ng sabay. sabay. Sa iisang walang hanggang paningin, yung alpha at omega ng kwento ni Lucifer, iisang katotohanan lang para sa kanya. Wow! Ito ay isang konsepto na alos sumasabog sa isipan, pero perfecto nitong inilalarawan yung ideya ng kanyang presensya sa lahat ng panahon. Grabe. Para sa kanya, yung hatol na ibigay na kasabay ng paglikha sa nilalang nahahatulan. Yan! Yan na siguro yung pinakamalinaw na larawan ng pagkakaiba ng pananaw natin at ng pananaw niya. Oo nga, no? Ipinapakita nito na yung konsepto natin ng hustisya, paglihintay, parusa, lahat yan nakakulong sa linear na oras natin. Para sa atin, yung kriminal hindi pa napaparusahan hanggat hindi dumarating yung araw ng paglilitis. Tama. Pero sa pananaw na ito, yung kasalanan at yung kabayaran nito, parehong umiiral na sa kanyang realidad. At binanggit din na dahil dito, yung mga bagay na para sa atin ay buhay pa kung nakatakda na sa kanyang perpektong kaalaman ang kahihinatnan nila. Ah, Okay, so matapos nating pag-usapan lahat ng ito, ano ang iiwan natin sa'yo? Kung susumahin natin ang ipinipinta ng mga materyales mo ay isang larawan ng Diyos na ganap na lampas sa ating karanasan. lampas talaga. Isang Diyos na hindi saklaw ng oras, na ang mismong konsepto ng pag-iiral at kawalan ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At ang kanyang perpektong at hindi nagbabagong kalikasan ang pundasyon ng lahat ng realidad. Tama, at ang halaga nito ay hindi lang para magkaroon tayo ng mga bagong facts tungkol sa Diyos. Hindi siya trivia. Hindi. Ito ay isang invitasyon para baguhin ang ating perspektibo. Kung iisipin mo, napakarami sa ating mga takot, stress at alalahanin ay nakaugat sa oras. Kung saan ang lahat ng iyon ay nasa ilalim ng kontrol ng isang perpekto at mapagmahal na presensya na nakikita ang buong larawan. Isang paalala na may mas malaking kwento kesa sa frame na nakikita lang natin sa kasalukuyan at bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo. Heto ang isang tanong na maaari mong pagnilayan na direktang nagmumula sa lahat ng ating pinag-usatan. Kung alam na ng Diyos ang bawat kilos at desisyon natin bago pa man niya tayo likhain at nakikita na niya ang wakas mula sa simula, ano sa tingin mo ang tunay na kahulugan at halaga ng mga pili na ginagawa natin sa bawat araw dito sa loob ng oras at espasyo?